Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayos na po ba kayo? Parang may... Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Nagulat nga itong si Lynette nang biglang may pumasok na tao dito nga sa bahay na tinutuluyan ni Carlos. At nagtanong nga ito, lalaking ito, kung nandyan ba daw itong si Doc Carlos. At nagpakilala naman ang lalaking ito. At dito nga napalingalinga ng tingin itong si Lynette at nagtataka nga itong si Arman na kung bakit parang nagulat daw ito na nakakita ng multo. At sa tingin nito na nagwapuhan daw itong si Lynette sa kanya. At maya-maya nga nagtanong itong si Carlos kung sino daw ang nandyan. At nagulat ito nang sabihin ni Arman na kukunin lang daw sana niya itong bayad sa pinamili nitong grocery kahapon. At maya-maya naman ay nagtanong itong si Arman na kung bakit daw nabasag ang bintana ng kotse dito ni Doc Carlos. Kung napasukan ba daw sila ng mga magnanakaw. At ipaalam lang daw sa kanya dahil tatawag daw siya ng tanod. At dito naman na sinabi ni Lynette kay Arman na may nasagi daw siya dahil sa kanyang pagmamaniho. At tila hindi ito nagustuhan ni Carlos. Kaya naman sinabi ni Carlos kay Lynette na kung pwede ay umakyat muna daw itong si Lynette at mag-uusap daw muna sila ni Arman. At dito naman na pinaprangka ni Arman itong si Carlos na nagsiselos ba daw ito. At humihingi naman ito ng pasensya at maya-maya nga kinuha ni Carlos itong duplicate ng susi ni Arman upang nang sa ganun ay siya na nga ang hawak nito at magpapagawa na lamang daw siya ng bago at papalitan daw niya itong mga doorknob. At wala namang nagawa itong si Arman. Maya-maya nga ay pinaghahanda naman ni Lynette ng pagkain itong si Carlos. Subalit tila napapansin nga ni Carlos na may kakaiba itong si Lynette. Yun pala ay balak na itong lagyan ng pampatulog itong kanyang kinakain kaya agad itong napansin ni Carlos dahil nung tiningnan nga ni Lynette itong gamot na sinabi niya na painkiller sa kanyang ngipin ay dito na napansin ni Carlos na hindi maganda itong kanyang kutob. Kaya naman habang nakatalikod itong si Lynette at uminom ng tubig, dito naman na pinapalitan ni Carlos itong kanyang kinain at hindi nga natuloy ang pagtangka sanang paglayas dito nga ni Lynette dahil nahuli nga siya dito ni Carlos. At ito naman ang sasapitin ni Lynette sa mga kamay ni Carlos dahil mas titindi pa ang galit nito. At masasaksihan naman ito ni Arman na kung bakit palagi na lamang sinasaktan ni Carlos itong ang si Lynette. Samantala, hindi pa rin mapakali itong si Annalyn dahil hindi pa rin nila matatawagan itong si Lynette. Ganon din ang pakiramdam dito ni Chang Susan at Diyosa na kung baka may kakilala pang iba itong si Carlos na pwede nilang tawagan at matanong kung nasaan nga ba niya ito dinadala itong si Lynette. At maya-maya nga awang-awa nga sila, pati na rin ito si Doc Lindon Javier dito kay Harry dahil naglasing nga ito dahil sa kanyang ama na pinagbibintangan nga na isang kriminal. At dito nga na hindi pinagtatanggol ni Annalyn at naintindihan naman daw ang nararamdaman ni Harry. Yun naman saan ni Regan. At maya-maya nga dumating si Harry at inaya naman ito ni Regan na magkape o baka gustong uminom ng tubig. Kaya agad niyang inaya subalit hindi na nga nagpapasama itong si Harry sa labas ng ospital ng Eastridge. At nagkasagutan din sila ni Harry at ito nga si Dr. Enriquez dahil kung inosente itong si Carlos dapat ay nandito na nga siya sa ospital at hinarap itong mga akusasyon sa kanya. Yan po ang ating karagdagan latest update bukas at marami pong salamat muli sa inyong panonood.